Mari, ang aga mo naman ata. Aba, inisin ako ng anak ko si Emma. Yung trip ngayon, sa Romblon. Talaga? Naku, Mari, naik ako. Ay, ka dito. Ano na bang bago dito sa apartment natin? Ayun, si Mang Carlito. Ay, madam. Bakit? Kasi maniniwala naman kayo tayo sa kabilang apartment. Talaga? Social na talaga yung kasinggero. Siya na talaga yung lasinggero. Sa araw pa naman. Oh, iyo para yan. Saan ang lakad mo? Tapos sa baba, makakita muna. Pero may lakad ako eh. May kukunin lang kasi ako sa kanya sana. Nandiyan po ba sa ngayon? Sa tingin ko kasi, kanina parang aalis na siya eh. Oo. Sige po, mauna na po ako. Oh, sige, ingat ka. Iyo, ingat. Dito. Dito. Marahil ay wala na ako kapag nabasa ang mga sulat na ito. Ang tagal kong nagtiis sa lahat ng kawalangyang ginawa mo sa akin. Sa mga pambubugbog at bawat pagbitaw mo ng masasakit na salita. Habang wala akong magawa. Matagal na panahon na din akong patay sa bahay na ito, Jose. Lahat halos ng pagsasakripisyo ay dinanas ko na. Napasakin lang ang puso mo. Alam kong hindi mo ako mahal. Pero tao lang ako, nagmamahal, nasasaktan. Pero ang pinakanatutunan ko sa lahat ay yung naging matatag ako. Natuto akong mahalin ang sarili ko. Iiwanan na kita, Jose. At sa pagkakataong ito, hinding-hindi na magbabago ang desisyon ko. Sa wakas, makakalaya na ako sa impyernong buhay sa piling mo. Pero babalik ako, Jose. Hindi para sa iyo, hindi para baguhin ang dating martir na Veronicang nakilala mo. Ganun talaga. Umanda ka, Mang Carlito. Konti na lang. Malapit ko nang malaman ang sekreto mo.